Saktong isang linggo bago magsimula ang regular season, ginagawa na nga po ng Memphis Grizzlies ang finishing touches ng kanilang lineup. In fact, ginawa nga po nilang 14 ang mga malalarong merong standard contract matapos nilang i-upgrade ang kontrata ni Scottie Pippen Jr. sa isang multi-year deal. Dahil nga sa ginawang ito, umabot na lamang sa dalawa ang two-way player na hawak nila na sina Jay Huff at Cam Spencer. And since tatlo ang nire-required ng liga, bawat teams kailangan nga po nilang maghanap ng isa pa para papirmahin. At ayon sa source, malaki ang posibilidad na kunin ito ng Asian superstar na si Yuki Kawamura matapos maging impressive ang performance niya bilang isang legit na point guard na magaling mag-facilitate ng bola para sa kanyang makakampi. Syempre, kitang-kita rin naman dahil dyan ang playmaking ability nito, lalo ang mga no-look passes. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, simula nga po ng huling nakapaglaro si Dwight Howard sa Lakers taong 2022, hindi nga ito tumigil sa pagmamakaawa na pabalikin siya sa lineup. Sa tuwing pumapasok nga po ang trade deadline at off-season, para itong nagpaparamdam, kagaya na lamang ng pakikipag-usap niya sa team owner na si Jenny Bass at pagmamakaawa niya dito na bigyan siya ng bagong kontrata. At kagaya ng mga nagdaang taon, tinatanggihan nga siya ng Lakers. Sa katunayan, sa isang interview nga po kay Rob Pelinka ngayon, inamin nga nito na kukuha sila ng bagong sentro na pansamantalang kapalit ni na Christian Wood at Christian Coloco. Mas pipiliin nga po nilang kumuha ng isang batang big man na nakakasigurado silang merong healthy na katawan. Kaya sa simpleng pahayag na ito ng Lakers, nagpapahiwatig, hindi na nila kukunin pa si Dwight Howard kahit ano man ang mangyari. Kaya masasayang lamang nga po ang effort na ibinibigay nito ni Howard sa pagmamakaawa niyang pabalikin siya sa kanilang team. Sa kabilang banda naman, pagkatapos nga po na mawala at hindi makapaglaro si Lonzo Ball sa Chicago Bulls sa nakalipas na 3 taon, saktong 1,006 days, ngayon ginanap na ang much-awaited comeback nito kontra sa Minnesota Timberwolves. Hindi rin naman nga binigo ni Lonzo Ball ang kanyang mga fans at mga analyst matapos itong magtala ng 10 points sa kanyang 4 out of 6 shooting at 2 out of 4 naman sa 3-point line sa napakalimitadong minuto. Kahit man kagagaling pa lang nito sa injury, hindi rin naman kinalawang ang kanyang laruan dahil maaga nga siya ditong nakapag-score. Komportable ito sa kanyang ginagawang galaw na nangangahulugang wala na talaga siyang iniinda pa sa kanyang tuhod. Kung inyo nga pong matatandaan, hindi biro ang pinagdaanan ni Lonzo Ball dahil sumailalim ito sa 3 klaseng operasyon para masalba ang kanyang NBA career. Maliban dyan, inulan rin naman ito ng batikos mula sa mga analyst dahil pinagdudahan pa siya ng mga ito kung makakabalik o hindi na. At ngayon, successful ang unang game ni Lonzo Ball sa kanyang pagbabalik sa Bulls. Isang malaking sampal ito sa mga taong nambabatiko sa kanya. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Ngayon, once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.